Hello! Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and syempre saan mang panig ng mundo. So wala nang patumpik-tumpik pa, mag-umpisa na tayo sa ating content at ng topic na pag-uusapan po natin. Oo, pero bago po ang lahat, ha? Tayo po ay nagpapasalamat sa 121,000 subscribers ng channel na ito. Oras po dito sa Pilipinas, alas 4:55 ng hapon, March 24, 2025. Ang pag-usapan natin ay yung nakaambang na rally na naman di umano na gagawin ng kampo ni Rodrigo Duterte sa March 28, 2025. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga yung nais iparating, no? Nitong mga Pilipino na mga sumusuporta kay Rodrigo Duterte na parang nagpapakatanga na lang talaga at nagpapakabobo at ginawang katatawanan, no? Ang ating bansa, ang ating pangulo, ang gobyerno, no? Doon po lalo sa Netherlands. Kasi dito mga Duterte diehard supporters, Santissima Trinidad, walang katapusang rally. So ito na ba po ay malawakang rally na ba ito? Ito na ba ay hudyat ng EDSA People Power? Para sa ano ito? Ito po pa ay pagdiriwang para sa kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? O para naman po ito sa malawakang pagpapalaganap ng katangahan at ng kabobohan? Okay? So ano po ang nais ipahiwatig ng mga ganitong pagkilos? Siyempre, guluhin, mamasamain ang imahe ng Pilipinas. Alam ninyo mga Duterte diehard supporters, sumuko na kayo. Okay? Yung pagpapahiya ninyo sa ating Pangulo, lalong-lalo na dyan sa the Netherlands, dahil hindi nyo kayang ipahiya ang presidente dito sa Pilipinas, dyan kayo nagkakalat. At talagang ang lakas ng loob pa ninyo talaga na manghikayat ng mga Pilipino para suportahan yung rally ninyo na walang kwenta naman. After ng rally, gutom naman ang inabot ng inyong mga taga-suporta na napulot nyo lang sa gilid-gilid. Oh? Duda ako, itong rally na ito ay pamunuan naman ito ng mga maisog, no? Na mga maisog na mga talalibit. Pamunuan naman ito ng mga hunyango at mga balat sibuyas, mga ipokrito, at mahilig sa kaguluhan ng mga taga-suporta ng mga Duterte. Kung ako sa inyo mga DDS, tumigil na kayo. Tigilan nyo na yan. Hayaan nyo na ang mga abogado ni Rodrigo Duterte ayusin kung siya ba'y makabalik. Dahil umaasa to mga DDS na mga alinganga na makabalik daw di umano si Rodrigo Duterte. Malapit na daw. Paano makabalik? Wala nga matibay na legal counsel. Paano mga makabalik? Nagtitirahan na nga patalikod ang mga kalyado ni Digong. Rodrigo Duterte and Sara Duterte has no control anymore. Hindi nga nila na halata na ginagamit lang sila ng mga taong nakapaligid sa kanila. Wala kayong aasahan mga Duterte diehard supporters na magtagumpay yung mga binabalak po ninyo. As a matter of fact, sa totoo lang, hindi ko na nga dapat na pagtuunan pa ng pansin yung mga ganyan. Kaya lang siyempre, as a pro-government, social media influencers, naniniwala tayo na kailangan po nating punahin yung mga ganito. At aasahan po ninyo mga kamunting tinig, may mga pagkilos talaga na lalong destabilize ang government. Kasi nga, syempre, masakit ang loob ng mga Duterte supporter. Pero what I want you to understand, DDS, is that be supportive na lang sa ating gobyerno. Hindi naman kayo tinuturing ng ating mahal na presidente na kalaban. No? Tayo dito ay puro para lang sa dapat pagkakaisa, no? Pagmamahalan, yung totoong unity, no? Yung totoong unity. Hindi yung sariling interest ninyo ang pinaglalaban po ninyo. Pati mga media, inaaway ninyo. Plano-plano kayo, March 28. Ano bang gusto ninyo? Kaguluhan. Yan ba yung pagmarcha ninyo ngayon sa Malacanang? Yan ba yung people power na inaasahan namin sa inyo na hanggang ngayon wala naman palang napala sa people power nyo dahil nilalayasan na kayo ng mga taga-suporta ninyo?
Bistado na yung mga galawan ninyo, pati nga yung mga social media influencers na nagtatanggol sa inyo. Ikinatatwa na kayo. Kung baga, hindi na kayo ina-acknowledge na sila po ay maka-DDS. Lumabas po sa Tricom yan. Kapag maipit pala yung mga DDS vlogger, ayaw na nilang tanggapin na sila po ay maka-Duterte. Hindi daw sila maka-Duterte, hindi daw sila maka-Marcos, kung di sila daw po ay pro-government. Paano magiging pro-good government kayo kung sinisira niyo yung gobyerno? Yan, mga DDS supporter yan. Pagkatapos, ganito, nagpapauto kasi kayo kay Claire Eden Contreras, nagpapauto kayo kay Roque, nagpapauto kayo sa mga DDS vlogger na walang ibang ginawa kundi guluhin ang ating gobyerno. Sirain ang imahe ng ating mahal na presidente. Asa kayo ng asa, naubos na ninyo yung number sa kalendaryo. Hanggang ngayon, si PBBM pa rin ang Pangulo ng Pilipinas. Walang napuntahan yung mga rally ninyo. Nalusaw na nga yung EDSA Group. Pati nga yung Robinson, nilisan nyo na. Lumipat na nga yung mga DDS vlogger dyan sa bahay ni Rodrigo Duterte. Mamulat na kayo sa katotohanan na kahit ano pang gawin ninyo, kahit na maglumpasay pa kayo dyan, magtihaya pa kayo dyan, magtuwad-tuwad pa kayo dyan, o maglaway pa kayo dyan, ilabas ninyo lahat ng mga superpower ninyo dyan, wala kayong magawa. Si PBBM ang presidente, mahal ng taong bayan ng Pangulo, at hindi po ipagpalit ng sambayanang Pilipinong matino, no, ang isang gobyerno kay Rodrigo Duterte. Pinagtatawanan lang nga kayo eh. Ginagamit kayo ng mga Duterte, ginagamit din kayo ng mga Duterte. Yan ang epekto ng pagiging bobo ninyo at pagiging tanga. Dahil naniniwala pa rin kayo na kaya pang makabalik ni Rodrigo Duterte sa bansa. Expert pa kayo sa mga expert. Hindi na lagi makakabalik yan. Pero kung gusto ninyo makabalik, magdasal kayo ng taimtim. Para at least kahit papano pakinggan ng Panginoong tunay ang mga hinaing po ninyo kung si Rodrigo Duterte po ay may pagkakataon pa or oportunidad na makabalik ng bansa sa kanyang kakaharapin na confirmation of charges. Okay? Lahat kasi ng mga pinagsasabi ng mga DDS na to, pati media inaaway. Baka may ikinakasang malawakang rally ha. Again, may ikinakasang malawakang rally sa March 28, 2025 ang kampo ng mga Duterte. No, na mga nanggagamit sa matanda. Kawawa naman to matanda si Rodrigo Duterte. Diyos ko, Ginoo ko Lord. Naabot sa punto na naabot ni Digong ang tagumpay sa politika, ang sarili pa lang niya na mga kalyado, yun pang nagtraidor sa kanya. Walang nagawa. Hindi siya naipagtanggol. Kaya nagpasaklolo na lang si Rodrigo Duterte sa mga puti. Na kung tutuusin, ang mga puti ay kaaway po ni Rodrigo Duterte yan. Mga kamunting tinig, mga mahal ko mga kababayan, huwag tayong magpalinlang, magbantay tayo. Kahit maliit lang ang pwersa ng mga DDS, delikado pa rin kasi alam mo kung bakit. May nahaluan ng espiritu ng mga demonyo, nahaluan ng mga espiritu ng mga kriminal, nahaluan ng espiritu ng mga hunghang at mga abnormal mag-isip itong mga Duterte Dihad supporters na artificially intelligence made. Na mga robot, produkto ng mga double, triple, quadruple na mga accounts para lamang di umano ipakita. Tapos sasabihin po ninyo nakakahiya ang ginawa ng Pilipinas dahil isinuko si Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Mas nakakahiya kayo na nag-iiskandalo kayo dyan sa the Netherlands, sa bahagi ng Europe, no, mga Pilipino natin dyan, hindi man lahat, pero dapat mamulat na kayo sa katotohanan na wala pong mapupuntahan ang baluktot at mali ninyo na paninindigan. Kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo, suportahan nyo ang presidente, suportahan nyo ang Pangulo para magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga susunod na henerasyon ng sambayanang ito. Hindi nyo makayang ipatumba ang presidente. Kasi kumakalat ngayon ang mga balita na ang March 28 ay talagang malawakang rally ng mga iglesia ni Duterte. Malawakang rally na kakasahan ng iglesia ni Duterte. Ayan ha, mga kulto ni Digong. Yan. Kasi inaabangan nila talaga, mga kamunting tinig, yung pagbabalik di umano ni Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas.
Nagrally-rally sila, advance celebration sa birthday ni Rodrigo Duterte, pero nag-iskandalo sila. Kung ano-ano na lang ang mga pinaggagawa sa mga poster ng ating mahal na presidente, no? Papasabugan nila ng mga itlog, pupunitin ang mga tarpaulin. Kung di ba naman mga mango, ginastusan nyo yan pagkatapos ngayon, ipasawalang ano nyo lang yung mga poster ninyo. Nagasto ang mga DDS, sunugin lang naman nila, punitin na lang nila, wala klaro. Yan ang frustrated. Bantakin po ninyo, si PBBM may mandato ng milyong-milyong mga Pilipino. Si Sara Duterte may mandato pero binigay po ng mga loyalista. Hindi po nanalo yan si Sara sa pagka-Vice President ng Republika ng Pilipinas kung hindi po dumikit yan kay PBBM at hindi po tinulungan ng isang Marcos ang tatay niya. Walang Duterte sa national politics yung hindi yan tinulungan. Kaya po sa isapin po na ito, nag-aanda daw po di umano itong mga Duterte supporter dahil magkakandak sila, magkakasa sila ng malawakang rally. Okay? Ang bantayan po ninyo na maayos ang kalusugan ni Digong. Kasi ang pinagagawa ng mga troll armies, ayan, mas lalong nakapahamak pa po sa sitwasyon ni Rodrigo Roa Duterte. Akala ninyo yung pagrarally ninyo mga Pilipino dyan sa Netherlands? Akala ninyo hindi minaman-manan ng International Criminal Court yan? Iminaman-manan ng mga mga opisyal ng gobyerno diyan sa the Netherlands. Minaman-manan po 'yan ng mga huwes ng International Criminal Court. Kaya yung trolling style ninyo, nako, yan talaga ang lalong makapagpapahamak kay Rodrigo Roa Duterte. Totoo 'yan. Yan talaga ang mas lalong ikakabagsak ng mga Duterte sa mga sa politika. Tsaka mahiya kayo. Magtakda kayo ng March 28 after March 29, March 30. Hindi nyo pa rin napatalsik ang presidente. Hindi nyo kaya si PBBM. Si PBBM lang ang malakas. Si Rodrigo Duterte malapit nang maagnas. Si Duterte lang ang malakas. Si Sara Duterte nadulas, natipyas. Ayan, di na makatayo. Baldado na pagdating sa politika. Dahil sa sobrang niyang kalokohan. Sa sobrang niyang pagiging ipokrita, at sa sobra niyang pagiging pasaway, ayan tuloy, ang mga taga-suporta niya nilayasan siya. Si Sara Duterte walang tiwala kay Roque. Kaya si Roque ngayon hindi nakasali sa legal team ng International Criminal Court. Pero, ang palagi kong sinasabi po dito, ganito yon. Sa lahat-lahat ng petsa na ginawa ng Diyos, wala pong nagtagumpay, no? Sa mga plano ng mga Duterte supporters. Hanggang ngayon, si PBBM pa rin ang presidente. Yung pagkakulong kay Rodrigo Duterte, wala. Yung pagka-aresto sa kanya, nako, lumipas na po yung emotion ng mga Pilipino. Naliwanagan na sila. Nakarealize na sila na wala pong patutunguhan kapag lalo pang nilang kalabanin ng gobyerno dahil mas lalo pong napahamak si Rodrigo Duterte. Dapat nga, maging mabait kayo. Titinang daw natin kung anong mangyayari sa March 28, 2025. Abangan po natin kung ano ba talaga yung gagawin. Kung yung malawakang protesta nila. I-compose ng mga alinganga at mga tanga na mga DDS supporters na mga anti-Marcos and anti-government na hindi nila alam, nakakontribute sila para babagsak ang Pilipinas. Ang ganda pa naman ngayon ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng bagong Pilipinas, which is ayaw ng mga Duterte kampiyon. Gusto nila lumang Pilipinas. Walang improvement, walang development para sambahin sila ng mga tao. Yan ang ng China eh. Yan yung style ng China. Yung baga, piliting mahirap ang mga kababayan nila o mga tao nila para nang sa ganon, sila pang magserbisyo. Para yung tao hindi makapagreklamo dahil binibigay po ng gobyerno nila yung kanilang mga kailangan. At yan ang gagawin, ang gustong gawin ng mga DDS. Yan ang gustong gawin ng mga Duterte diehard supporters na ang mga kalaban po nila ay darating ang panahon, sipa-sipain na lang nila kasi matapobre ito mga DDS eh. Tsaka mahilig sa gulo, brutal. They have what they call criminal mind. Dapat ang gawin natin mga Pilipino, opposition o administration, magkaisa tayo. Dahil isa lang ang Pangulo natin, iisa lang po ang ating estado. Iisa lang po yung lahi na ating pinagmulan. Anong purpose na mag-aaway-away tayo at magpapakitang gilas tayo? Anong purpose na guluhin ninyong gobyerno?
Anong purpose na sirain ninyo ang gobyerno? Gusto nyong patalsakin ang presidente? Sinong ipapalit ninyo? Sino ang makabenepisyo? Si Sara Duterte na hindi qualified? Nananawagan kayo na mag-resign ang mahal na presidente, tapos ipapalit ninyo si Sara Duterte na impeachable yan? Na-impeach na nga ng Kamara yan. Ha? Conviction na lang ni Sara Duterte ang kailangan. Si Digong, ayun, naghihintay na lang ng kanyang tinatawag na confirmation of charges against him filed by the victim of war on drugs during Duterte's administration. Kaya kayo na mga DDS, tumigil na kayo. Walang mapupuntahan yung rally-rally ninyo. Walang mapupuntahan yung March 28, 2025 ninyo. Advance ako mag-isip. Maraming magrereklamo ng mga Pilipino na gutom, hindi nabayaran, hindi nakauwi ng maaga, walang masakyan, nagkalat ang mga basura dahil wala kayong mga disiplina. So sa mga matitino na mga DDS dyan na nakikimanman, suportahan ninyong Pangulo, suportahan nyo ang gobyerno dahil kapag Duterte, ang suportahan ninyo, wala pong mapapala ang bansa natin. Nasaan si Sara Duterte ngayon? Nasaan si Rodrigo? O, nasaan yung mga ibang mga Duterte diehard supporters? Wala. Nandoon sila sa ibang lugar para sirain ang imahe ng presidente, insultuhin, sirain ang imahe ng Pilipinas dahil lang sa pagkiling ninyo dyan sa mga matapobre ng mga Duterte na yan at walang ibang ginawa kundi na palibutan ng mga kampon na gustong pabagsakin ang administration. So, dyan lang muna ha. O, abangan natin kung ano po yung malawakang rally na gagawin nila sa March 28. O, baka rally ng mga tanga at mga bobo yan. Okay? So hanggang sa muli, maraming salamat again. Bilang suporta, inayayahan ko po kayo na mag-share, like at saka subscribe. At saka kung gusto po ninyo magpa-member sa ating Munting Tinig community, i-click lang po ninyo ang join. Pwede po kayo mamili dyan para maging member po ng ating Munting Tinig community. Sa ngalan po ng 121,000 subscribers, maraming salamat. Adios, Patria Adorada. Sayonara. Salamat po. Hanggang sa muli.